kalay ko, magandang gabi po at pahabol na bati. Bagamat yung bating ito ay alam ko naman ay maaring dumating na matapos yung talagang araw ng kapistahan, which is ngayon August 27, kapistahan po ni Saint Monica. At naniniwala naman ako, marahil ay marami na kayong nabasa patungkol sa buhay ni Saint Monica. At may mga ilan din kayong napakinggan na tumalakay na, no, kay Saint Monica. Actually, hindi lamang po siya isang saint na specific para sa mga nanay. Bagamat ito ay talagang nakahihikayat sa mga ina dahil syempre nanay si Saint Monica, pero maging sa aming mga ama ay talagang nakakapagbigay inspirasyon po itong buhay ni Saint Monica dahil talaga naman, no, dahil sa kanyang walang sawang pananalangin, dahil sa kanyang walang sawang pagtitiwala sa Diyos, hindi siya nawala ng tiwala, no? Hindi siya nasiraan ng loob. Actually, kadalasan naririnig ko ang kanyang prayer ay umabot ng 17 taon bago niya natanggap yung kanyang hinihiling. Mantakin nyo. Pero meron pa nga ako isang narinig, hindi ko lang matandaan kung saan yon. May sinasabi pang 30 years. Ganun pa man kahit 17 years, no? At kung wala kang ganong katinding pananampalataya, unwavering faith, ay masisiraan ka ng loob eh. Biro mo sa loob ng 17 years, ilang araw mayroon yon, ilang oras mayroon yon, na sa bawat oras, sa bawat sandali matapos ng iyong panalangin ay nag-e-expect ka ng tugon ng Diyos. Humahangad ka na aayon sa iyong inaasahan ang mangyayari, pero sa realidad 17 taong tinis ni Saint Monica na parang walang nagaganap sa kanyang panalangin. Ano ba yung panalangin niya? Conversion po ng kanyang asawang si Patricius at kanyang anak niya si Agustin na ngayon ay santo na. Pero nga, dahil sa pagtitiyaga ng isang ina, kaya mga nanay, no, napakalaki ng power ng inyong panalangin para sa inyong mga anak. And even, hindi lang hindi lang po ito para sa mga nanay, katulad niya sinabi ko, maging sa aming mga ama, no? And for myself, no, personally, naranasan ko rin po naman yan. Isa yan sa saint na aking hinihinga ng tulong, panalangin, no, for conversion, no? Kaya nga po, sabi bilang bahagi ng ating panalangin, no, Dear Saint Monica, troubled wife and mother, many sorrows pierce your heart during your lifetime, yet you never despaired or lost faith. Kaya sabi po sa panalangin, with confidence, persistence, and profound faith, you pray daily for the conversion of your beloved husband Patricius and beloved son Agustin. Your prayers, were answered, no? So, sana, no, grant us with that same fortitude, patience, and trust in the Lord that let Saint Monica, that God may favorably hear our plea for the conversion of our sons, daughters, or relatives, o sino pa man, no? So, ang gusto kong pag-usapan nga pala, binigyan ko lang ng konting pagbibigay ng veneration si Saint Monica, ay yung ano bang tools ang ginamit kaya ni Saint Monica sa pananalangin. Of course, ang tools na in-introduce ng ating nanay at itong rosary, di ba?
Kaya marami na yung miracles na naranasan ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, ng walang tigil na pananalangin, buhay na pag-asa sa pamamagitan ng banal na rosaryo. Bakit kaya, no? Yun ang magandang isipin natin. Ano ba talaga sa palagay natin yung nangyayari kapag tayo nagdadasal ng rosaryo? Ano kaya yung nagiging kalagayan sa langit, no? Yan ang maganda nating pag-usapan. At ito po ay aking nabasa rin na isang post na gusto kong i-share sa inyo, na totoo na ang rosaryo ay isa sa pinakamamahal nating mga panalangin, no, ng simbahang Katolika. Ito ay nagsimula pa sa maraming siglo, no? Ang mga papa, santo at mga mystic ng ating simbahan ay tumatawag dito bilang bilang hindi lang basta tools, hindi lang basta weapon, kundi powerful spiritual weapon, no? Isang sandatang pang-spiritual, no? Isang korona ng mga rosas, kasi ito, bawat isa niyan, isang beads na yan katumbas ng one rose. So kapag buo yan ay crown of roses na inaalay natin sa ating mahal na inang Maria, sa ating Birheng Maria, at isang daan, no, patungo sa ating Panginoon. Kaya naman, mga kalaiko, maraming mga Katoliko ang tapat na nagdarasal nito araw-araw. Kaya ako ay nagsisikap na i-propagate ito. Ito po ay aking hikayatin kayo. Bagamat personally, hindi ako nagmamalinis, hindi ako nagmamatuwid, tayo ay dumadaan pa rin sa struggle, because we are indeed na nasa spiritual warfare tayo as a real Christian. So may mga pagkakataon na may araw na hindi ka makakapag-grocery, pero tuloy lang, huwag tayong susuko. Kinakailangan magdasal tayo nito araw-araw, na? Subalit mayroon din namang iba na hirap po makita yung kabuluhan nito at iniisip lamang na ito'y katulad ng mga mga paibayo sa pananampalataya, kanilang ipinagpapalagay na ito ay paulit-ulit lang na panalangin, no? So, ngunit ano nga ba yung tunay? Ano nga ba yung tunay na nangyayari kapag tayo ay nagdarasal ng rosaryo? Siguro kapag nalaman natin yung tunay na pangyayaring ito, sana, no, makapagbigay inspirasyon sa atin kung tayo man ay hindi nagdarasal ng tunay na rosaryong ibinigay ni Mama Mary mismo kay Saint Benedict, at siyang hinihikayat niya na sa lahat ng kanyang mga anak ay matuto na magrosaryo, na magpasa hanggang ngayon. Isa lamang po ang rosaryong kinakampi ni Mama Mary. Sa bawat lehitimong apparition, no, si Mama Mary ay hindi po nagbabago yung kanyang kalooban na ang pagtangkilik doon sa nag-iisang rosaryong ito na napakahalaga ay kanyang sinisikap na maipaunawa sa mga tao na gamitin natin yung tamang rosaryo, no? So yun ang dapat nating isipin, na ang pagsunod natin sa nanay natin ay ang pagtalima sa kanyang kalooban, dahil ito yung talagang gusto niya. So tanong natin, so nakikita ba sa langit ang ating mga inuusal, yung mahihinang usal ng Aba, Ginoong Maria, no? Ang ating mga pagninilay sa bawat pagdarasal natin ito, kahit tayo ay pagod na, o yung mga misteryong dinarasal natin kahit minsan ay may pagka-distracted tayo, no? Ito kadalasan, at maging sa ngayon naman,
karanasan. Siguro marami nakaka-relate dito mga kalayko na hindi sa lahat ng pagkakataon kapag nagdadasal tayo ng rosary ay nagagawa natin na may kasiglahan tayong natatapos na hindi tayo atakihin ng kalaban. It is common na tayo ay sa kalagitnaan ay pagsikabing yan, no? Yawning. So may article dyan kung bakit ka hinihikab. Ito ay isang uri ng pagsalakay ng kalaban upang pigilin ka. Bakit? Kasi nandyan yung mga powerful prayer na mismo ang ating Panginoon ang siyang nagturo sa atin upang dasalin. Partikular na ng Ama namin, sinabi ng ating Panginoon, no? Walang kagatol-gatol, ganito kayo dapat manalangin. And of course, yung Aba Ginoong Maria na pagbati ni Angel Gabriel, no? Na isang karangalan para sa ating bilang mananampalataya, yung the same word na yon na hindi dapat baguhin dahil ito'y nagmula sa kaisipan ng Diyos na ninasa niyang maipahayag kay Mama Mary, na ipinadala sa kanyang tapat na anghel na tagapagbitbit ng mensahe, the Angel Gabriel, yung Aba Ginoong Maria, napupuno ng grasya ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So, napaka-banal at isang karangalan para sa ating tao na mismong itong salitang ito na sinambit ni Angel Gabriel ay hindi natin pangangahasang baliin, sirain, itwisted, kundi sambitin how Gabriel, no? Angel Gabriel exactly kung paano sinabi niya, no? So ano kaya nangyayari, no? Ano ba yung napakalalim na kahulugan, narinig kaya ng Diyos, no? Ang sagot po dyan ay oo, no? Ang rosaryo ay hindi lamang po isang debosyon dito sa lupa. Sa bawat paghawak mo ng mga butil at pagdarasal ng mga misteryoso at magandang makapangyarihang bagay na ito ay nagbubukas po sa langit, no? Ito po ay isang misteryoso at magandang bagay, makapangyarihang bagay na nagbubukas sa langit. Itong banal na rosaryong ito, mga kapatid. So, narito yung mga nangyayari, babanggitin natin sa langit tuwing tayo ay nagdarasal ng rosaryo. Una, no? Umaabot ang rosaryo sa trono ng Diyos. Hindi po ito nananatili sa apat na sulok ng ating kwarto, ng ating silid, no? Kapag tayo nagdarasal, umaakyat po ito diretso sa harapan ng trono ng Diyos. So ayon po sa aklat ng Pahayag 5:8, ang apat na nilalang na buhay at 24 na matatanda ay nagpatira pa sa kordero. May hawak silang gintong mangkok na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng banal. So ito ay isang halimbawa lang doon sa particular na verse na ito, no? Sabi doon, no, may apat na nilalang na buhay at 24 na matatanda ay nagpatira pa sa kordero. May hawak silang gintong mangkok na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Doon sa kamangyan na yon, nandun yung mga prayer of the saints ng mga banal. Kaya nga po, yung ating mga bawat Aba Ginoong Maria, bawat ating mga ama namin at bawat pagninilay sa buhay ni Kristo ay gaya po yan ng insenso na pumapailan lang na nagiging masamyong handog para sa Diyos, na inaalay sa Diyos. So yung mga anghel mismo ang nagdadala nito sa Kanya. So walang nasasayang sa bawat ating pagro-rosaryo, no? Kahit rosaryong nagawa sa kalagitnaan ng ating pagod, rosaryong ibig sabing ating ipinanalangin, no? Kahit na tayo'y pagod, kahit tayo ay nasa gitna ng pagiging abala, basta may pananampalataya, ito ay mayroong merito at aakyat bilang masamyo at mabangong handog, no?
Ikalawa, tinatanggap ito syempre ng nanay natin. Siya nagbigay nito siya nagturo nito Tinatanggap ito ng nanay natin ng ating mahal na Inang Maria bilang mga rosas. Itong original na rosaryo na weapon para sa atin, pero para sa kanya ito ay mga rosas. Bakit yan po ang ipinaunawa sa atin sa tradisyon ng simbahan, no? Na ang bawat rosaryo ay isang korona ng rosas na inaalay sa ating mahal na Inang Maria. Kaya ang mismong salitang rosaryo ay mula sa rosarium. Rosarium, ibig sabihin ay hardin ng rosas. Ayon po kay Saint Louis de Montfort, kapag nagdarasal ka ng rosaryo, nakikibahagi ang mga anghel at mga santo sa pagdarasal nila na ito kasama mo. Biro mo? Siyempre, profession of our faith, I believe in a Holy Catholic Church. Siyempre, Holy Catholic Church lang ang mayroong communion of saints. And who are those saints? Sila yung mga banal at yung mga anghel. Sila yung mga banal. Tandem natin, collab natin, kaisa natin kapag tayo ay nananalangin ng rosaryo. Kaya kung ikaw ay Katoliko, you should know the faith that we profess at isa sa buhay natin to. Hindi lang ito ating parang laging inire-recite kapag tayo nagmimisa. Sumasampalataya ko sa banal Iglesyang Katolika sa kasamahan ng mga banal, pero hindi ka nagdarasal ng rosaryo, hindi mo pinaninindigan yung pananampalataya mo, niwala kang debosyon sa kanino mang mga santo, tapos sasabihin mong sumasampalataya ka, naniniwala ka sa kasamahan ng mga banal. Excuse me. So sa buhay natin kung ano yung ating profession of our faith. So sa langit, hindi lamang naririnig ni Maria ang ating bawat panalangin, tinatanggap niya ito at iniingatan at inihaharap sa kanyang anak. Ang bawat abaginong Maria ay tila haplos sa kanyang kalinis-linis sa mga puso, at bawat rosaryo ay nagpapatibay ng kanyang pamamagitan para sa iyo, kanyang intercession, So yan naman ang role ni Mama Mary. That's why Mama Mary is our queen. Siya ay ating reyna sapagkat yan ang tungkulin niya bilang reyna ng simbahan, bilang ating reyna sa kaharian ng Diyos. Ang tungkulin niya, ang kanyang role, tayo ay pamagitan sa hari ng ating Panginoon. Tagapamagitan po, mga kalaiko. Mediatrix of all graces. Siya ang ating ina, Mother of perpetual help. Bilang isang reyna nagmamalasakit sa kanyang nasasakupan. At sino yung mga nasasakupang yon? Tayo na nagpapasailalim sa kanyang queenship. Kaya nga sinasabi natin sa bawat ating panalangin, pray for us who have recourse to thee. So kung hindi ka marunong magpasailalim sa kung paanong gusto niyang unawain at kilalanin siya, ibig sabihin meron po tayong kataasan ng loob, kasi ayaw natin tanggapin yung aral na gusto niya ipaunawa sa atin. At ito naman ay hindi may tatanggi na mismong katulad niya, nakaukit na nga mismo sa medal para hindi malimutan ng sino mang gagamit ito, na parang sinasabi niya, oy, huwag kayong manalangin sa akin bilang Diyos, kundi manalangin kayo nakasama ako. Kaya nga sinabi ko, pray for us who have recourse to thee. Kayo na magpapasakop sa akin, hilingin nyo na ipanalangin ko kayo, kasi hindi ko kayo ipagpe-pray sa ganang aking kagustuhan na gusto ko man na ipanalangin ko, pero hindi ko gagawin. Bakit? I respect your free will, the way God respect our free will. Kaya nga ang ating Ama sa langit, siya ay nanambitan sa pamamagitan ng Angel Gabriel upang masungkitnan yung aking abang matamis na the fiat of Maria, yung kanyang yung matamis na ganun din ako, nananambitan ako sa inyo mga anak. Hilingin nyo, ipag-pray nyo ako, ihilingin nyo na manalangin kayo
na kasama ako. Hindi ko sinasabing manalangin kayo sa akin as though I am God. So mali yon, mga kalaiko. So nakikiisa ang mga anghel, ikatlo. Hindi ka nag-isa kapag ikaw po ay nagdarasal ng tunay na rosaryo. At yan po ay proven. Yung mga demonyo ay nanginginig. Nanginginig po siya sa mga dasal na ito, no? Pero sa langit, no? Ngunit sa langit, ang mga anghel sa panginginig ng mga demonyo, ang mga anghel naman ay nagdiriwang at pumapalibot sa ating mga nagdarasal. So isipin mo, yung parehong anghel Gabriel na nagsabi ng aba, puspos ka ng grasya, di ba? Malinaw po yan sa Biblia. Sa Lucas 1:23, ay naririnig muli ang iyong paulit-ulit ng pagbating iyon, no? Ang pagbati. Natutuwa sila na ang pagbati kay Mama Mary ay patuloy na inuusal ng kanyang mga anak na nagpapasakop sa kanya. So every time na ating sinasabi ito, napupuno ka ng grasya, puspos ka ng grasya, inuulit natin at hindi natin binabasag, hindi natin sinisira, hindi natin iniiba yung kung anong nakasulat mismo sa Lucas 1:28. Pero pag iniba natin yan, yan ay malinaw na pagsansala doon sa kung anong nakalagay sa Biblia na iniiba natin. Pero kung tayo ay may paggalang at may respeto at hindi natin pangangahasan ni sa isipan natin na baguhin ang anumang nakatala sa Biblia, matatakot tayo na baguhin, lalo na napakahalagang panalangin na ito, no? Kaya nga po 'yon. Ika-4 na punto, nabubuhay ang mga misteryo sa harap ng Diyos, no? Ang rosaryo po ay hindi lamang po ito paulit-ulit na pananalita. Ito po ay may kasamang pagtitika, pagninilay sa kasulatan. Kaya nga ito ay parang isang kodiko, no, ng Biblia. Kapag ating naaalala yung grasya ng ginawa ng ating Panginoon, no, mas mapapalapit tayo sa Diyos. Na pagninilayan natin ang kasulatan at sa buhay ni Kristo sa pamagitan ng paningin at mata ng kanyang ina na si Mama Mary, no? Parang pinapakita sa atin kung sino si Jesus sa mata ng ating ina, no? Bawat misteryo, pagpapahayag, pagpapako, muling pagkabuhay, ay tila nagbubukas ng bintana sa langit. Ang sabi po ng ating katekismo, Catechism of the Catholic Church, CCC 2715, ano sinasabi po? Ang kontemplasyon ay isang titig ng pananampalataya na nakatuon kay Jesus. Tinitingnan ko siya at tinitingnan niya ako. That's contemplation, no? Yung pag-focus ng ating Panginoon, ng ating paningin sa Panginoon through contemplation sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya sa langit, nakikita ni Kristo ang iyong pusong nakatuon sa kanyang mga misteryo at siya ang tumutugon ng biyaya. Kaya hindi basta nire-recite ang rosaryo. Kaya kung mananalangin tayo, kaalinsabay nito yung ating pinagninilayan kung anong mystery na yung ating binabanggit. Halimbawa, sorrowful mystery, the agony in the garden. Habang ating nire-recite, dinadalangin Hail Mary full of grace, sa kabilang sulok ng ating isipan ay ating ninanamnam yung biyaya na ginawa ng pagpapakasakit ng ating Panginoon nung siya ay nagdarasal sa hardin ng sa garden, no, nung doon sa Gethsemane, na kung saan idinadalangin niya na yung nalalapit niyang paghihirap, bagamat
Nandoon ang kanyang pakiramdam bilang tao na pwede ba ilayo mo sa araw ng paghirap nito, pero dahil sa pagmamahal niya sa iyo at sa akin, sige, tuloy na natin to, Ama. Ang kalooban mong siyang maganap, yun ang biyaya na pinagninilayan natin at pinagpapasalamat natin, at yun ang nakikita ng ating Panginoon kapag nagro-rosaryo ka. Ginagay tayo sa tamang pagninilay. Kaya sabihin ng ibang mga kapatiran natin na wala sa pananampalatayang Katoliko, yan ay walang kabuluhan. Paano mawawalan ng kabuluhan kung ang sa bawat panalangin namin ng rosaryo, yung misteryo na buhay ng aming Panginoon ay dinadala kami sa tamang pagninilay? Oh. Sabihin nyo walang kabuluhan. Yung pagnilayan lagi. Ang Paschal mystery ng aming Panginoon. Ha? So tuwing tayo nagdarasal po ng rosaryo, pumapasok tayo sa komunyon ng mga banal, ha? Communion of Saints, no? Ang lahat ng mga santo na nagmamahal sa rosaryo. Sino po ba yon? Sina San Juan Pablo, ikalawa. Si Saint Teresa, Santa Teresa ng Calcutta o Kolkata. Si San Louis de Montfort, no? Makikita natin ang gaganda ng mga libro niya ngayon, no? Promoting the real devotion and consecration sa ating mahal na ina. And of course, yung well-known, no? Kilalang kilala natin, even mga cult kilala ito, si Padre Pio, San Padre Pio, ay nakikisa sa iyong panalangin. Di ba ang galing nun? Kapag nagpe-prayer ka, kabanding mo yung mga saint kasama si Mama Mary, the way na kung paanong si Bernadette Soubirous, yung nanalangin siya sa Lourdes, no? Katandem niya si Mama Mary. Si Mama Mary may hawak na rosary, sabay sila. O kung si Mama Mary ay God, ba't siya mananalangin sa sarili niya? Ba't siya magro-rosary ng sarili niya? Isipin na lang natin, no? Kaya hindi kailanman nag-iisa hindi tayo nag-iisa kapag tayo nagro-rosary. Ito ay nagiging bahagi ng isang awit ng papuri sa langit. Ika-anim, mga kalaiko, nagagalak ang puso ni Jesus. Natutuwa siya. Biruin mo, mabigyan mo ng kagalakan ng ating Panginoon. Malaking bagay yun. Mabigyan mo ng kaluguran ng ating Panginoon dahil ginagalang mo si Mama Mary, sinusunod mo ang kalooban ng kanyang nanay. Diba? Kung ikaw nga, makita mo, nanay mo, ginagalang ng kapwa mo, matutuwa ka. Makita mo nanay mo hindi kinikilala, binabastos. At yung sinasabi ng nanay mo, may sinasabing halimbawa instruction sa ibang tao, ayaw sundin. Matutuwa ka bilang ikaw ay anak. Pero kung sinusunod natin at hindi natin ito binibigyan ng ibang sariling interpretasyon ng ating pagtalima, hindi tayo gumagawa ng sarili nating pamamaraan ng pagsunod at iisipin natin na si Mama Mary ay siyang pumaloob dito sa ating iniisip na pamamaraan na dapat kakalugdan, matutuwa kayang ating Panginoon yan? So sa huli, ang rosaryo ay lagi nakasentro kay Kristo, kaya nga po ito ay Christocentric. Ibig sabihin, bagamat okay, maraming mga Hail Mary full of grace, tapos ilan lang yung Our Father, sasabihin ng mga iba, nako, napapalayo na kay Jesus, sentro na kay Mama Mary. Hindi, no? Ito po ang bawat ginagawa mong pagbibigay ng parangal kay Mama Mary ay parangal sa ating Panginoong Hesus. Kumbaga, lagi ko inuulit to, kumbaga sa isang obra maestra na pinakamagandang gawa mo sa halimbawa sa sining, pinupuri yung gawa mo. Ha? Sa bawat pagpuri ba ng iyong sining, sa sining na ginawa mo ay napipintasan ka, nahahamak ka? Hindi, ikaw napaparangalan. At yung sining na yun ang nagre-reflect sa iyo. Ganon din si Mama Mary. Kaya nga, ad Jesum per Mariam. Kaya tuwing ating dinadasal ang rosaryo, ang mahal na puso ng ating Panginoong Hesus ay natutuwa. Ang kanyang sakripisyo ay at muling pagkabuhay ay ipinagdiriwang sa pamagitan ng ating pagninilay.
Kaya hindi niya ito nakikita bilang paulit-ulit na walang kabuluhan, kundi bilang pag-ibig na tapat at mapagpakumbaba. Ikapito, nangyayari, dumadaloy ang biyaya mula sa langit. Sa bawat tunay na rosaryong hindi binago, ay nagbubukas ng agos ng biyaya sa mundo. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng ating mahal na Birheng Maria ng Fatima, sana lahat tayo, no, bilang Katoliko, aware tayo sa lahat ng mga lehitimong aparisyon ni Mama Mary, kasi sa bawat aparisyon ni Mama Mary, upang maunawaan natin kung anong lehitimong aparisyon, iyan ay hindi sasalungat kundi aayon doon sa ebanghelyo ng ating Panginoon, at makikita mo kung papaanong by the permissive will of God, sa pamamagitan ng lehitimong aparisyon ni Mama Mary, ay nagpapakita ng suporta na ang taong nalalayo sa simbahan, umaalis ng simbahan, ay kanyang pinipilit, pinakikiusapan na manumbalik. Yan ang isang mapagmahal na ina na nagpapahalaga sa itinatag na simbahan ng kanyang anak. Hindi bida-bida. Kaya nga, bawat rosaryo nagbubukas ng agos ng biyaya sa mundo. Kaya yung paulit-ulit na sinasabi natin, no? Sinasabi ng ating mahal na Birhen ng Fatima, ano sabi niya? Idasal ninyo ang rosaryo araw-araw. Pray the rosary every day for the peace, sa kapayapaan ng mundo, for the peace of the world. So maaaring hindi mo makita agad yung epekto, ngunit sa langit dumadaloy ang biyaya. Nagkakaisa ang mga pamilya, nagbabalik loob ang mga makasalanan, ang mga may sakit at malapit ng mamatay ay pinatatatag, ang mga bansa na ay naliligtas sa kapahamakan. Ikawalo, mga kalaiko, ang iyong rosaryo ay nagiging walang hanggan. Sa langit walang nawawala. Ang bawat rosaryong idinadasal po natin, no? Ang bawat rosaryo at bawat usal na ating dinadasal sa rosaryong ito, nang may pananampalataya, ay nagiging eternal na pagpupuri. Kahit matagal ka nang namatay o yumao, yung rosaryong iyong dinasalan ay patuloy na uukil-kil sa himig ng papuri sa langit. Kaya isang malaking kalokohan at katarantaduhan na yung regalong ibinigay ni Mama Maryng rosaryo na nag-uugnay ng iyong pananampalataya at nagdudugtong ng iyong relasyon bilang ikaw ay anak at siyang iyong ina, na pinahalagan mo habang ikay nabubuhay. Nung namatay kay puputulin ang mga iniwan mo sa buhay. O anong kalokohan naman meron sa utak ng mga taong gumagawa niyan? At iisipin nila, salbahe ang Diyos, no? Dahil pag hindi pinutol-putol, papatayin yung mga iba pa, susunod-sunurin. Mantakin nyo, pinabababa ninyo yung kalidad ng kaisipan ng Diyos at kinakahon nyo sa makitid nyong utak. Diba? Regalo yan eh. Dapat nga, buo na dadalin mo yan katulad ng brown scapular para maipakita, na maipresent ni Mama Mary spiritually. Anak ko yan. Suot niya yung aking mantle, yung aking damit, brown scapular. Anak ko yan, hawak niyang weapon, iningatan, hindi pinagputol-putol, no? Wala naman akong sinabing pagputol-putulin nyo yan eh. Kinakampaign ko nga, puputol-putulin nyo, ano ba namang utak meron tayo niyan, no? Sige nga, sino dito, sino sa inyo sa mga nakikinig, bigyan nyo ako ng dahilan, yung tama't matinong dahilan na natuwa si Mama Mary dahil pinutol nyo yung rosaryo niya. Pinuputol nyo ang original na rosaryo kasi original na rosaryong binigay ito ng Diyos sa pamamagitan ni Mama Mary. Ito'y banal. Kaya ang demonyo, tuturuan kayo ng kalokohan, puputulin, no? Kahit man lang doon nakakaganti sila kasi original. Yung ibang rosaryo na lang ang pagputol-putulin ninyo. 9. Nanginginig ang dyablo. Sa bawat rosaryo ay nagpapayanig sa kaharian ng kadiliman, no? Galit na galit ang mga demonyo kay Mama Mary. Totoo yan.
no? Dahil kung ang match na gagawin natin, kumbaga sa isang boxing, si Jesus at yung demonyo, hindi papayag ang demonyo. Alam niyang simulat sa pool, talo siya niyan. No? Unfair match. No? Kaya ang Diyos mismo ang gumawa ng kamatch niya. Sa Genesis makikita mo. Yan po ay si Mama Mary na siyang dudurog sa ulo ng ahas. Yan ang ikalawang Eva. So galit na galit ang demonyo, ang mataas na demonyo ay takot na takot sa mapagpakumbabang ikalawang Eva na si Maria. So natatakot sila tuwing itinatawag ang ng kanyang mga anak ang pamamagitan ng kanyang intercession, no? Kapag hinihiling natin to our mother for her intercession. Sabi po ng mga exorcist, no? Ang rosaryo ay isa sa kinakakatakutang panalangin sa impyerno. At dahil sa kinakatakutan to gagawin ng diablo ang lahat ng pang-iiskam, ang lahat ng pandaraya para mawalan ng kabuluhan, mawalan ng efficacy, nawalan ng epekto ang kapangyarihan ng rosaryo sa kanila sa pamamaraang hindi halata. Gagawa yan ng sariling version ng rosaryo. Iibahin ang mga dasal diyan. Kakalikutin ng bawat dasal na biblically na nakapaloob. Iningatan ng mga apostol, iningatan ng simbahan, kakalawkawin, iibahin, babaguhin. Tapos magmumukhang rosaryo at syempre yung demonyo, igagrant yung mga wish ninyo materially. At dahil doon, lalayo na kayo sa simbahan. Mukha nga namang banal, no? Pero winalan na ng kapangyarihan ang tunay na rosaryo. Yan ang inaasinta ng demonyo kahit sa lumang tipan. Minimimik ng demonyo yung mga sacramental na yan. Kahit kay Moses pa, no? Upang malinlang ang tao, hindi gumamit ng tunay na rosaryo. Kasi masakit sa kanila yan, no? Kaya nung kang ibigay sa iyo ng diablo yung lahat ng mga material things na hihilingin mo sa peking rosaryo. Bakit? Kaya ng demonyo yan eh. Material things yan eh. No wonder kaya nga inalok ng diablo si Jesus mismo. After 40 days and 40 nights ng fasting and prayer, tinukso siya, ibibigay ko ang lahat ng yan, ng kaharian niya, magpatiripa ka lang sa akin. Lahat ng klase ng tukso at hindi tumigil ang diablo. Kaya nga ang sabi sa huli, siya ay naghanap ng iba pang pagkakataon. At maging sa ating kapanahunan ngayon, ganyan ang estilo ng diablo. Like a roaring lion na looking someone to devour. Naghahanap ng malalapa kapag ikaw ay medyo nalingat, lapa ka. Kapag ikaw ay medyo nalihis ng pananampalataya, lapa ka. No? Pero kung ikaw ay matatag yung pananampalataya, ang iyong pananampalataya nakabase sa Biblia, sa history, naka-inline do sa turo ng simbahan, no, magiging matatag tayo kahit sa paningin ng sanlibutan ay tayo ay mahina. No? Kasi iba yung paningin ng Diyos sa sa paningin ng tao. No? Maaring uriin tayo ng tao sa ating pagiging weak, na mukhang parang wala ang Diyos sa atin. No? Pero hindi natin alam the way God sees you, na dahil sa kalagayan mo yan ay nananatiling pinaglalaban mo ang pananampalataya at pinagmamalaki mo ang aral na iniwan ni Kristo. So maraming Katoliko ang nag-aalala, paano kung distracted ako? May value pa kaya ang pagrorosaryo ko? Di-distract tayo kasi that's how the spiritual battle is real, no? Talagang totoo, dinidistract tayo. Oo, sa langit mas pahalagan ang layunin kaysa sa pagiging perfecto. Yung purpose natin, yung motibo natin, kaysa sa pagiging tawag nito, yung strictly perfect natin pero wala naman yung puso natin doon. Ang bawat pagtatangka, magtangka ka naman manalangin, yun lang, the desire
Kasi yung desire na yung biyaya din ng Diyos yun. Isang tinig ng Diyos yun. Isang signal of graces yun. Bagay na kapag tinugunan mo at minanterialize mo into action, you put that into action, that desire of yours sa iyong puso, yan, malulugod ang Diyos yan. Kahit pa sa pananalangin mo, nagkakanta sirko-sirko na, minsan ganon, sa antok mo, di mo alam, nakailan na ba ako, nakasyam na ba ako, o nakalabing isa na ako, no? Alam ng Diyos yan. Kahit ka pa ay distracted, basta tuloy lang, no? Ito ay maaari mong ialay na may pagpapakumbaba at gagawin itong grasya at biyaya ng Diyos para sa ating buhay, lalo na sa ating kaluluwa. Ikalabing isa, mga kalay ko, ang rosaryo at ang tagumpay ni Mama Mary. Yan. Balikan natin yung binanggit ko kanina. Nasabi ko, talagang makikita ninyo ang kamats ni Mama Mary, ang kamats ng diablo si Mama Mary. Dahil ayon sa Genesis 3:15, no? Tinalakay na po natin yan. Yung bibigay ay put enmity between you and the serpent. Pag-aawayin ko ang babae at ang ahas na siyang dudurog sa iyong ulo. Ibig sabihin, ang rosaryo, I will put enmity, no? Yung magkakontra yun magkalaban yun, mulat mula pa. I will put enmity between you and the serpent. So ang bawat rosaryo ay contribution sa laban ni Mama Mary, laban sa kasamaan. Kaya nga gusto ni Mama Mary, pray for us para kaisa tayo sa labanan. Dahil sa huli, gaya ng pinangako ni Mama Mary, sabi ko nga, tayo ay laging updated dapat sa lehitimong aparisyon ni Mama Mary, para alam natin na kung paanong buhay na nakikiisa, nakikitungo si Mama Mary sa pananampalataya natin, at iniingatan niya na ito ay manatili at makita yung concern niya maging sa ating sa kapanahunan. Sa huli, anong sabi ng promises, ng pangako ni Mama Mary? Sa wakas, ang aking kalinis-linis ang puso ay magtatagumpay. Sa bandang huli, my immaculate heart will triumph. Tandaan po natin yan. Ika-12, nagdiriwang ang langit sa bawat rosaryo. Biro mo, sa bawat rosaryo, nagdiriwang pala. Kahit antok-antok ka, pinagdiriwang yan sa langit. Kasi po ayon sa Lucas 15:7, nagagalak ang buong langit sa bawat makasalanan nagsisisi. Kung ganoon, gaano pa kaya sila nagagalak sa kaluluwang tapat na nagdarasal ng rosaryo araw-araw? Kasi yung pagdarasal ng rosaryo araw-araw ay pagpapakita at pagpapahayag ng ating sarili na isang aksyon ng ating pagsisisi, no? Hindi naman tayo magro-rosaryo kung hindi tayo nagsisisi. Yung pagsisisi madaling gawin kung ito ay sa labi lang nagmumula, nagsisisi ako. Pero the mere fact na sinasabuhay mo, at isa sa mahirap na isabuhay ang pagrosaryo araw-araw, ibig sabihin, totoo kang nagsisisi, totoo kang nagpapasakop sa awa ng ating mahal na ina. Lagi mo sinasabi sa ating mahal na ina, patuloy ako nagkakasala, patuloy akong marumi, hindi ako karapat-dapat, pero gusto kong maligtas. Tulungan mo ako, nanay. Pray for us who have recourse to you. Tulungan mo ako, ipanalangin mo ako ngayon hanggang sa ako'y mamatay. Ipanalangin mo kami. Yun ang ibig sabihin nagpapakumbaba. Yes, we struggle. Maya-maya maaari kang matukso magkasala, pero huwag kang give up. Kapit sa laylayan ng ating ina, nay, wag mo akong iiwan, ipanalangin mo ako, makasalanan ako, pag bumitaw ako sa iyo, patay ako, doon ako sa impyerno. Yun ang ating ginagawang pagpapakumbaba. Kaya lagi tayong naninikluhod, nay, please, ipanalangin mo kaming makasalanan. Inaamin kong ako'y makasalanan ngayon, ipanalangin mo ako ngayon, at lagi-lagi. At kung kami mamamatay, wag mong titigilan. Kaya doon sa mga dying situation ng ating mga mahal sa buhay, lagi panalangin natin ng rosaryo. Samahan natin ng pagro-rosaryo.
Kaya importante po yan, hindi kung sino-sinong albularyo tatawagin natin. Magrosaryo tayo. Hingin natin ang tulong ni nanay na wag bibitiwan ng panalangin ng soul na ito. Kaisa ang pananampalataya sa tunay na pagdadasal ng rosaryo. Kaya kung tayo ito nagdarasal po ng rosaryo, muli bilang buod, ang Diyos ay ating naluluwalhati. Si Maria na ating ina ay lubos na paparangalan. Yung mga anghel ay natutuwa, nagagalak, nagpupuri. Ang mga santo ay nakikilahok. Ang mga demonyo ay tumatakas. So napakalaking benepisyo. Hindi kailanman, ibig sabihin sa madaling salita, hindi kailanman nababaliwala ang anumang ginagawa nating pagtatangka na magrosaryo. Kaya bilang pagwakas ng pagninilay, mga kalaiko, kaya ano nangyari sa langit kapag tayo nagdarasal ng rosaryo? Ito po ay umakyat sa Diyos bilang halimbawa o katulad ng isang insenso na yung usok nito ay nagiging masamyong handog sa Diyos at ito ay kanyang kinalulugdan. Tinatanggap ito ng ating Mama Mary bilang isang rosas na ipinuputong mo sa kanya. Inaalay mo sa kanya. Isang saint niya nananalangin, may lumalabas sa kanyang virtual na bawat Hail Mary ng rosas. Kung mahal mo si Mama Mary, kung ikaw ay romantiko sa ating nanay, ibig sabihin yung mahal na mahal mo siya, alayan mo siya ng rosas. Mag-rosary tayo. Nakikisa yung mga anghel at mga santo. For we are Catholic. We should believe in the communion of saints. Hindi tayo bilang Katoliko, ang ating paniniwala ay ang communion with saints. Sumasampalataya ako sa kasamahan ng mga banal, hindi tayo sumasampalataya sa kasamahan ng mga engkanto. Hindi tayo sumasampalataya sa kasamahan ng mga kung anumang mga entities, kundi kasamahan ng mga banal, communion with saints. Tandaan po natin yan. Naluluwalhati natin ng ating Panginoon. Dumadaloy ang biyaya sa mundo. Natatalo yung mga demonyo at nagagalak ang buong langit. Kaya nga po mga kalaiko, kahit pagod na, distracted tayo, natutuwa ang langit sa ating pagdarasal sa bawat ating ginagawang pagrorosaryo dahil sila ay nakikibahagi sa tagumpay ng ating mahal na Inang Maria. Nagpapabanal sa ating kaluluwa at nagdudulot ng biyaya sa mundo. Kaya nga po, gaya ng sinabi ni Padre Pio, ang rosaryo ang sandata para sa ating panahon. Kaya hawakan ng butil araw-araw, manalangin ng may pag-ibig, at manalangin po tayo ng may pananampalataya. At alalahanin natin sa langit, ang ating rosaryo ay mas makapangyarihan higit pa sa ating inaakala. Muli, ad Jesum per Mariam.